pag-save po hanggang topic po. And binabati ko rin po yung mga nasa Facebook Live. So, mag-start po tayo sa aking story para po sa mga hindi nakakilala. Ako po si Coach Leo. Ginamit ko ang Herbalife Nutrition. Okay yung audio, no? Ginamit ko ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition. Kaya nagbigay ito sa akin ng powerful, energetic na performance lalo na noong 2017. At ngayon po na ako po ay 48 years old na, ginagamit ko to for healthy aging, flexibility, and mobility. Love na love ko ang Herbalife product, lalo na yung NRG. Yan po ay yung ating healthy breakfast and yung Herbalife line. Yan. Kasi malaki yung naitulong sa akin ito everyday, lalo na sa aking joint. Yan. So, proceed na po tayo sa aking topic. Ayun. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aloe vera. Kahit kanina napahapyaw na siyang na-discuss yung tungkol sa produkto ng Herbalife na aloe vera. So, ito naman pag-uusapan natin as general. So, ang aloe vera ay isang kilalang sangkap na karaniwang makikita sa maraming produkto. So, meron ito sa grocery and sa mga beauty shops. So, malamang makikita nyo ang aloe sa iba't ibang klaseng forms bilang powder juice, supplement, pamahid, panglinis ng muka. Or minsan, meron na din ito sa sunscreen. So, kilala din itong miracle plant. Yan, dahil marami itong benefits at uses na mapag-uusapan natin ngayon. Ang article na ito, ayan, makikita nyo sa baba yung color blue. Ito yung reference na pinagkuhanan ng article na to at ang sumulat nito ay si Ma'am Susan Bowerman. So, ang article na ito ay nakipag-ugnayan sa Global Product Science and Safety Team upang ibahagi ang pinakabagong research and daily practices ng aloe. Yan. So, proceed na tayo sa ating first slide. Yan. Ano nga ba ang aloe at bakit ito sikat? Yan. Diba? Ang aloe ay isang uri ng halamang succulent na may more than 550 species. Ang aloe ay isang tropical plant from Arabian Peninsula. So, alamin natin bakit tropical plant ang tawag nito. So, mamaya madadaanan natin to. So, ito ay tropical plant from Arabian Peninsula, libo-libong taon na ang nakalipas. Yung salitang vera sa aloe, yan, ang vera ay galing sa Latin word na ang ibig sabihin ay true. O, yan, di ba? Bagong knowledge natin ngayon, no? Na ang aloe vera, ang ibig sabihin ng vera ay true or tunay. So kapag sinabing aloe vera, literal ang ibig sabihin ay true aloe or tunay na aloe. Bakit? Kasi maraming klase ng aloe sa nature. So marami siyang, kumbaga marami siyang itsura, marami siyang klaseng halaman ng aloe. Pero itong aloe vera ang may pinakamaraming healing properties para sa balat at sa buhok. So, para din siya sa inner and outer nutrition. Yan. Matatagpuan ito sa mga hardin, kagubatan, o kahit sa mga paso na nasa bahay ninyo sa bintana. Yan. So, kapag sinabing tropical succulent plant, kaya nitong mabuhay sa mainit na klima na may kaunting tubig. Naiipon nito ang malaking dami ng liquid sa gitna ng bawat dahon. Kaya di ba pagka medyo soft yung dahon niya matubig, na siyang tinatawag na gel. Yung mga dahon na yon ay dinudurog, ginigiling o pinipiga upang mailabas ang gel. Pagkatapos, sinasala at pinoproseso para maging iba't ibang uri ng aloe na ginagamit sa pagkain o mga produktong pagpaganda. Okay, di ba? First slide pa lang, punong-puno na tayo ng mga knowledge. Yan po. So next, paano ginagamit ang aloe vera gel? Ito ang sagot. According sa Global Product Science and Safety Team, maraming natatanging gamit ang aloe vera gel depende sa paraan ng proseso nito. Yan. And ginagamit ito ng mga kumpanya upang gumawa ng
pampaganda at produktong pang-alaga sa balat. Yan. And ginagamit din itong paggawa ng mga inumin, mga beverages, supplement, at powder na ligtas sa consumer or safe natin itong i-ingest or inumin or kainin. So makikita natin ito sa mga inumin at tsaa na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at kalusugan ng bituka. Bilang natural na sangkap, nag-iiba ang composition ng aloe vera. Depende ito sa panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at proseso ng paggawa. Yan. And ang susunod naman nating slide ay tungkol sa bakit ginagamit ng mga company ang aloe sa skincare. Oh, eto. Kilala ang aloe vera sa pag-hydrate at pagpapakalma ng balat. Kapag pinapahid sa balat, nakakatulong ito na pahupain ang banayad na paso at iritasyon sa pamamagitan ng pagmo-moisturize at pagpapadulas ng balat. Kaya merong mga uh, sharing sa atin minsan, di ba, yung natalsikan ng mantika, pinahira ng aloe vera gel, ayan. So, nasusuot yung skin, gumiginhawa. Ngayon, karaniwan din itong sangkap sa cream, lotion, cleanser, sabon, shampoo, pamahid, at iba pang produktong pang skincare or personal care. Yan. So, ngayon, pag-usapan naman natin bakit ginagamit ang aloe sa pagkain at supplement. Yan. So, matapos linisin at iproseso yung gel upang alisin ang dumi, ginagamit ito bilang tonic para sa digestive system. Kaya meron tayo mga iniinom uh, na aloe juice. Nakakatulong ito sa nutrient absorption at digestive health at ginagamit din itong traditional para pahupain ang kabag o hindi natunawan. Yan. So makikita nyo kasi si aloe vera, pinapagaling niya yung lining ng ating yung sa bituka para mas mabilis yung absorption. Kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na villi sa ating small intestine. So kapag ang mga villi mo pudpod, mahihirapan yan siyang kunin yung nutrient galing sa pagkain kinakain mo. So, bagaman tubig ang pangunahing laman ng aloe gel, naglalaman ito ng mga minerals at likas na sangkap. Kaya maganda talaga ito sa katawan. Meron ng minerals. Yan. And meron itong polysaccharide, special na uri ng asukal na sinasabing tumutulong sa immune system ng katawan. So tulad ng mga ibang halaman, may phytonutrients din ng aloe vera na pinagmumula ng antioxidant. Kaya ginagamit ito sa balat dahil nakaka-glow talaga siya. Ngayon, tingnan natin yung maikling kasaysayan ng paggamit ng aloe vera. O, yan. Next. Yan. So, matagal nang ginagamit yung aloe vera bilang botanical medicine